Sa pinakadulo ng baryo ng San Andres, may isang gubat na tinatawag ng mga matatanda bilang gubat ng apoy. Hindi dahil nasunog ito, bagkus sa tuwing dapit hapon, tila lumiliyab ang mga bulaklak sa paligid ng mga punong kahoy. Sumasayaw sa hangin ng pulang liwanag na parang mga alitap-tap na naglalagablab. Sabi ng mga matatanda, may mga nilalang daw na naninirahan roon. Maliliit, magaganda, at makapangyarihan. Mga lambana. Isa sa kanila, si Lunaria. Hindi siya tulad ng ibang lambana na malapapel ang mga pakpak at halos sinlaki lamang ng hintuturo. Si Lunaria ay mas kakaiba. Siya ay halos kasing laki ng isang bata. May pakpak na parang kristal na bulaklak at may mga matang tila bituin ng liwanag. Isa siyang bantay ng apoy. Tagapangalaga ng mga bulaklak na apoy na nagbibigay ng buhay sa paligid. May kakayahan siyang magpagaling gamit ang liwanag ng mga bulaklak. At sinasanay siya upang maging tagapagmana ng reyna ng mga lambana balang araw. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may tagubilin siyang laging isinasa isip. Huwag lalapit sa mga mortal. Sila ay magulo. Masasaktan ka lamang. Kaya, ganoon na lang ang pagkabigla ni Lunaria ng isang gabi, habang siya ay nakaupo sa ibabaw ng isang dahon ng kawayan, ay may narinig siyang ugong ng motor at isang sigaw. Aray! Putsang sakit! Paglingon niya sa ibabang bahagi ng bangin, nakita niya ang isang binatang duguan ng tuhod. Hawak ang braso at nakatihaya sa damuhan. Ang motor ay nakasalampak sa tabi at tila lumagpak mula sa kalsadang sementado pababa sa gulod ng gubat. Dumaan ang isang segundo ng pag-aalangan. At saka siya bumaba. Dahan-dahan, tahimik siyang lumapit. Nakita niya ang binatang may itim na jacket na may punit. May hikaw sa kaliwang tenga. May tato sa braso ng larawan ng leon. May konting dugo sa gilid ng kanyang labi. Ngunit higit pa roon, ang nakatawag ng pansin kay Lunaria ay ang ekspresyon ng lalaki. Hindi galit, kundi pagod at lungkot. Hindi ito alam ni Lunaria, pero ang pangalan ng binata, Troy. Sa baryo, si Troy ay kilala bilang sakit ng ulo. Mahilig sa gulo, laging napapagalitan ng kapitan ng barangay, at isa sa pinaghihinalaang sangkot sa basag kotse. Ngunit hindi alam ng marami, kaya pala palaging galit si Troy ay dahil lumaki siya ng mag-isa. Iniwan siya ng ina sa ampunan, at kahit kailan, hindi niya nakilala ang ama. Nang mga oras na iyon, wala siyang lakas upang tumayo. Ramdam niya ang kirot sa kanyang katawan. Ngunit nang dumikit sa kanyang balat ang malamig at mainit-init na pakiramdam ng isang bulaklak na nagliliwanag, nagulat siya. Napaangat siya ng ulo. At doon, nakita niya si Lunaria. Isang nilalang na hindi niya maipaliwanag. Parang diwata, pero mas maliit. Ang kanyang buhok, kulay ginto. May pulang hibla, at ang kanyang mga mata, tila nakalalamang sa liwanag ng buwan. Hawak ni Lunaria ang isang bulaklak ng apoy, at ito ay inilapat sa kanyang sugat. Anong klaseng panaginip to? Usal ni Troy. Hindi sumagot si Lunaria. Natakot siyang magsalita, pero sa halip, dahan-dahan siyang umurong at tuluyang naglaho sa pagitan ng mga damo. Pagkagising ni Troy kinabukasan, wala na ang sugat sa kanyang tuhod. Ang kanyang braso na kanina lang ay tila nabali, ay muling nakagalaw. Ang kanyang isip ay magulo, pero isang pangalan lang ang iniukit sa kanyang alaala. Lunaria. Samantala, sa kaharian ng mga lambana, isang masinsinang pagpupulong ang nagaganap. Reyna Elira, wika ng isang matandang lambana. Ang enerhiya ng gubat ng apoy ay tila nag-iba. May nararamdaman kaming pagyugyog kagabi. Naroon si Lunaria.
Sagot ng Reyna habang pinipikit ang mga mata. At may halimuyak na mortal sa hangin. Nagkatinginan ng mga lambana sa loob ng bulwagan. Kung siya nga, dagdag ng Reyna, kailangang pigilan ng simula ng isang bagay na matagal nang pinagbabawal. Ngunit malayo sa kaharian, si Lunaria ay nakaupo sa paborito niyang sanga ng punong akasya. Hawak niya ang isang piraso ng damit na naiwan ni Troy. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may kakaibang tibok sa kanyang puso. Isang tibok na hindi kapangyarihan, kundi paghanga. Hindi ito nararapat. Bawal sa isang lambana ang makaramdam ng ganito para sa isang mortal. Lalo na, at siya ay pinapalaki upang maging tagapangalaga ng kanilang mundo. Ngunit anong magagawa niya? Kung tuwing naiisip niya ang matang tila laging may binabagabag, tila may kwento ng sugat at pagkakahiwalay, ay parang may humihila sa kanya palapit. Naisip ni Lunaria ang utos ng Reyna. Walang ugnayan sa mga mortal, kapahamakan ang dulat nila. Pero hindi ba't kung kapahamakan nga si Troy? Bakit parang gusto niyang makilala pa ito? Sa gabing iyon, muling bumalik si Troy sa gubat. Suot pa rin ang itim niyang jacket. Ngayon ay medyo tinahita-hina. At dala ang isang flashlight na pilit niyang pinapailaw. Nanginginig ang liwanag nito, pero sapat para masipat niya ang paligid. Tahimik ang kagubatan, pero may kung anong mainit sa hangin, tulad ng gabing nahulog siya. Babaeng may pakpak. Kung totoo ka nga at hindi halusinasyon, magpakita ka naman. Umupo siya sa isang tuod at humugot ng hininga. Doon niya muling naalala ang pagkabata niya. Ang mga gabi sa ampunan kung saan inaabangan niyang kunin siya ng isang ina o ama. Pero walang dumating. Tanging kwento lang ng mga matandang tagapangalaga sa kanya ang naiwan. Na ang kanyang ina raw ay isang babae sa gubat. Siguro, walang katotohanan lahat ng yun. Bulong niya sa dilim. Dahil sa mga salitang iyon, hindi na nakatiis si Lunaria. Bumaba siya mula sa puno. Dahan-dahang lumutang pababa na parang usok ng kandila. Nasa likod na siya ni Troy. Nagulat si Troy. Agad siyang lumingon at muntik pang matumba sa pagkakaupo. Ako si Lunaria. Tahimik. Tinitigan ni Troy ang kanyang anyo. Hindi niya maipaliwanag kung bakit hindi siya natatakot. Ang isang maliit na nilalang na may pakpak, may matang tila sinlaki ng langit, ay nasa harapan niya. Pero sa halip na magtulak ng takot, tila nagpapatahimik ito sa gulo sa kanyang dibdib. Anong klaseng nilalang ka? Tanong ni Troy. Lambana, sagot ni Lunaria. Tagapangalaga ng gubat at tagapagtanggol ng mga bulaklak ng apoy. Bulaklak ng apoy? Muling tanong ni Troy. Halatang nahuhulog sa hiwagang bumabalot sa paligid. Lumingon si Lunaria at pumadyak ng marahan sa lupa. May sumibol na bulaklak, kulay kahel at kulay pula. May ningning na tila apoy ang dulo. Ito ang pinoprotektahan namin. Dito nanggagaling ang lakas namin. Hindi nakapagsalita si Troy. Tahimik niyang pinagmasdan ng bulaklak. Para sa kanya, isa lang itong kagilagilalas na nilalang at isang bulaklak. Pero sa likod ng lahat, may pakiramdam siya na para bang bahagi siya ng lugar na ito. Sa mga sumunod na araw, gabi-gabi na silang nagkikita sa parehong tuod. Si Troy ay palaging may dalang maliit na bagay. Minsan ay candy, minsan laruan na gawa sa kahoy, at minsan isang lumang libro ng tula. Ipinapakita niya ito kay Lunaria. At sa bawat kwento at tawa na pinagsasaluhan nila, lalong lumalalim ang hindi nila pinapangalanang damdamin. Hanggang sa isang gabi,
Habang umuulan ng banayad, naupo sila sa ilalim ng makapal na dahon ng nyog. Basa ang paligid, malamig ang hangin, pero mainit ang titig ni Troy kay Lunaria. Alam mong hindi ito normal, di ba? Bulong niya. Ang alin? Mahinang sagot ng lambana. Yung bawat gabi, ikaw, ako, parang kahit anong gulo ng buhay ko, kapag nandito ako, ayos lang. Parang kumunot ang noon niya. Halatang hirap ilahad. Parang gusto kong manatili dito. Huminga si Lunaria ng malalim. Tumingin siya sa mga mata ni Troy. At sa pagkakataong iyon, hindi na niya kinaya ang lumalalim na damdamin. Dahan-dahan siyang lumapit. At bago pa siya makapag-isip, naglapat ang kanilang mga labi. Mabilis, maikli, ngunit sapat upang yanigin ang paligid. Biglang lumiwanag ang mga punong kahoy. Nagsipagliyab ang mga bulaklak ng apoy na nasa paligid nila. Ang gubat ay tila nagising. Sumisigaw sa isang bagay na hindi nila alam kung dapat bang ipagdiwang o katakutan. Lumingon si Lunaria at namutla siya nang makita ang kanyang paligid. Anong nangyayari? Tanong ni Troy. Halatang natataranta. Ang kapangyarihan ko, bulong ni Lunaria. Lumalakas. Pero hindi to dapat. Hindi normal to. Baka bago niya matapos ang pangungusap, may sumambulat ng bugso ng liwanag mula sa katawan ni Lunaria. Nahulog siya sa lupa. At sandaling nawalan ng ulirat. Tumakbo si Troy palapit at agad siyang sinalo. Lunaria! Ngunit habang hawak-hawak niya ang lambana, napansin niya ang kakaiba. Sa balat niya, may lumitaw na marka. Isang hugis bulaklak. Kulay apoy. Hindi nila alam na ang simpleng halik na iyon ay hindi lang nagpagising ng puso ni Lunaria, kundi nagpagising din ng isang lihim na matagal nang itinago sa kanya. Bumalik sa ulirat si Lunaria makalipas ang ilang minuto. Habang halos hindi pa rin makagalaw si Troy, hawak-hawak pa rin siya na parang isang batang ayaw bitawan ng laruan sa gitna ng ulan. Nang magmulat si Lunaria, agad niyang naramdaman ang kakaibang enerhiya sa paligid. Para siyang naiipit sa pagitan ng dalawang mundo, ng lambana at ng tao. Troy, ang katawan ko parang naglalagablab. Bulong niya, halos hindi makahinga. May nangyaring mali. Anong ibig mong sabihin? Ako lang naman tong halik lang ang alam. Pero bakit parang may sumabog? Biro ni Troy, pero may takot sa kanyang tinig. Hindi sumagot si Lunaria. Sa halip, tumingin siya sa braso ni Troy. Doon niya nakita ang marka. Napaatras siya agad. Hindi maaari. Bulong niya. Nanlalaki ang mga mata. Anong meron dito? Tanong ni Troy habang sinusuri ang sarili. Parang birthmark or something. Pero ngayon lang to lumabas. Tumayo si Lunaria at nilapitan muli si Troy. Idinikit niya ang palad sa kanyang dibdib. At sa isang iglap, isang panandali ang liwanag ang bumalot sa kanilang paligid. Sa liwanag na iyon, nakita niya ang isang imahe. Isang babae, mukhang lambana, may suot na bulaklak na korona, at isang lalaking mortal. Troy, naniniwala ka ba sa alaala ng dugo? Tanong ni Lunaria, bahagyang nanginginig. Ha? Tugon ni Troy, litong-lito. May mga lambana na minahal ang tao. Pero binigyan kami ng batas. Kapag pinagsama ang dugo ng mortal at lambana,
Isang anak ng gitna ang isisilang. At, Troy, isa kang anak ng dalawang mundo. Teka. Tumayo si Troy. Ngayoy bumigat ang hininga. Ang sinasabi mo ba, isa akong kalahating lambana? Kalahating engkanto? Tumango si Lunaria, bagamat ang sarili niyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero baka isa ka sa mga tinago ng lambanang mundo. Baka ang ina mo ay isa sa amin. Saglit na katahimikan ang bumalot. Ang ulan ay unti-unting tumila. Ngunit ang bigat sa pagitan nila ay parang hindi mapapawi ng kahit anong sikat ng araw. Si Troy, tila binabayo ng daan-daang tanong, ay hindi alam kung saan magsisimula. Anong ibig sabihin nito? Kapag totoo nga yung sinasabi mo, bakit ako iniwan? Bakit walang may alam? At sa mismong sandaling iyon, isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan. Hindi natural. Isang lambanang lalaki, matanda at may kulay abong pakpak, lumitaw sa likod ng mga punong kahoy. Dahil ang ganitong sanggol, sabi ng lambanang lalaki, ay tinuturing na kapahamakan sa mundo namin. Napalingon si Lunaria. Amarion? Bulalas niya. Halatang kilala ang matanda. Tumango ito, dumapo sa isang malapit na sanga. Marami sa amin ang naniwala noon na dapat hayaan ang pagmamahala ng tao at lambana. Ngunit ang batas ay batas. Kapag ipinanganak ang isang tulad niya, isang anak ng dalawang mundo, may kapangyarihan siyang walang kontrol. Hindi siya kabilang sa mundo ng tao, ni sa mundo namin. Tinitigan ni Amarion si Troy. Isa ka sa huling ipinanganak bago isinara ang daanan sa mga mortal. At ngayon, bumalik ka sa gubat na ito. Gising na muli ang kapangyarihan sa dugo mo. Halos hindi makahinga si Troy. Kung totoo nga itong sinasabi mo, nasaan ang ina ko? Tahimik si Amarion. Tumingin siya kay Lunaria. Tanungin mo ang mga tagapagbantay o bumalik ka sa simula. Sa bato ng tala sa gitna ng gubat ng apoy. Nandun ang kasagutan, Troy. Kinabukasan, habang tulog ang baryo at ang langit ay kulay abo pa mula sa hating gabi, muling naglakad si Troy at Lunaria sa mas malalim na bahagi ng gubat. Hindi pa nila nararating noon ang gitnang bahagi, kung saan sinasabing naroroon ang bato ng tala. Isang antigong altar ng mga lambana. Pinaniniwalaang nagtataglay ng mga alaala ng nakaraan. Habang papalapit sila, unti-unting sumilay ang sinag ng buwan sa gitna ng mga ulap. Sa harap nila, isang bilog na bato ang tila humihinga. Umiilaw sa saliw ng kanilang paglapit. Nilapitan ito ni Troy at inalapat ang kamay. Biglang sumiklab ang liwanag. Hindi si Troy ang bumagsak ngayon, kundi ang paligid. Nagbago ang itsura ng gubat. Naging malasalamin ang lupa. At isang imahe ang nabuo sa hangin. Isang lambana. Maganda. May pagkakahawig kay Lunaria. Ngunit may mas malamlam na anyo. Sa tabi nito, isang lalaking mukhang kilala ni Troy. Siya ang iyong ina. Sagot ni Lunaria. Isa siya sa mga lambanang tumakas. At ang lalaking yan ay hindi lang mortal. Bumaling si Lunaria kay Troy. Siya ang dahilan kung bakit masyado kang malapit sa gubat. Dahil hindi lang dugo ng lambana ang nasa iyo, pati ng isang dating tagapangalaga ng apoy. Kaya pala nagliyab ang kapangyarihan ko sa halik mo. Napaluhod si Troy sa lupa. Bigla siyang napaluha. Hindi ako normal.
Di rin ako masama. Pero bakit pakiramdam ko? Parati akong sobra o kulang. Lumapit si Lunaria at niyakap siya. Kasi hindi mo alam ang totoo, Troy. Pero ngayon, alam mo na. Ikaw ay bahagi ng dalawang mundo. Subalit habang yakap ni Lunaria si Troy, sa di kalayuan ay may mata na nagmamasid. Malamlam, malamig, at puno ng galit. Isang nilalang na matagal nang nawawala sa kasaysayan ng mga lambana. Isang nilalang na hindi pa nila kayang harapin. At sa sandaling iyon, pabulong niyang sinabi, "Magbabalik ako at sisirain ko ang gubat na yan, kasama ang lahat ng mga pinili nitong protektahan." Ang yakap nila Troy at Lunaria ay puno ng kapayapaan, ngunit sa paligid ay may unti-unting namumuong panganib. Isang sigalot na matagal nang natutulog sa anino ng kasaysayan ng mga lambana. Sa sumunod na mga araw, naging mas mapanlikha ang gabi. Si Troy at Lunaria ay muling bumalik sa bato ng tala upang subukan pa ang kapangyarihan ng kanilang koneksyon. Sa tuwing magkadikit ang kanilang palad, ang mga bulaklak sa paligid ay umaapoy sa kulay ngunit hindi nasusunog. Ang init nito ay hindi naninira kundi nagpapagaling. Dahil sa mga kakaibang pangyayaring ito, napagpasyahan ni Lunaria na ipagtapat ang lahat sa reyna ng mga lambana. "Hindi ko na kayang itago, Inang Reyna," wika ni Lunaria habang nakaluhod sa harap ng trono sa gitna ng isang bulwagan ng liwanag at bulaklak. "Ang puso ko'y may tinig na hindi ko kayang patahimikin." Tahimik ang Reyna. Sa tabi niya ay nakatayo si Amarion, ang matandang lambana na dating nagbigay babala. "Alam na namin," mahinang sabi ng Reyna Elira. "Ang kapangyarihan ng apoy ay biglaang naglihab nitong mga nakaraang gabi. Naramdaman namin. At hindi ikaw ang pinagmulan, kundi siya." Tinuro niya ang larawan ni Troy na nakalutang sa isang palumuti ng liwanag. Isa siyang anak ng isang dating lambana at ng lalaking minsan ay tinuring kong kapatid. Natahimik si Lunaria. "Kapatid ninyo, Inang Reyna?" Si Hilarion, isang dating tagapangalaga ng gubat ng apoy. Isang dakilang lambana na nagtaksil sa batas. Sabay-sabay na bumalik ang alaala sa isipan ni Lunaria. Ang malamlam na matang nakasilip sa dilim, ang mga bulong ng galit, at ang panunumpang narinig niya sa hangin. Siya pala yun, si Hilarion, ang ama ni Troy. Sa kabilang banda, si Troy ay muling bumalik sa lugar ng mga bataan ng lambana. Sa ilalim ng isang punong balete, may lumang dambana na tila niluma ng panahon. Dito siya pinuntahan ni Amarion. "Nararamdaman mo na, hindi ba?" tanong ni Amarion habang pinagmamasdan si Troy. "Oo, tuwing gabi, parang may apoy sa dibdib ko. Parang gusto kong sumabog, pero hindi dahil sa galit. Hindi ko alam kung anong tawag sa nararamdaman ko." "Hindi lahat ng may kapangyarihan ay kailangang maging hari. Minsan ang pinakamalakas ay yaong marunong magmahal. At kung totoo nga na ikaw ang anak ni Hilarion, nasa kamay mo ang kapalaran ng dalawang mundo." Sa kalagitnaan ng pag-uusap nila, biglang nanginig ang lupa. Isang pagsabog ng itim na liwanag ang pumunit sa kalangitan. Mula sa hilagang bahagi ng gubat, lumitaw ang isang nilalang na tila gawa sa usok at apoy. May pakpak na punit, mga matang pula, at isang boses na tila bumabalik mula sa kailaliman ng panahon. "Troy, anak ko." Napalingon si Troy. Nanigas siya sa kinatatayuan. "Matagal kitang hinanap. Matagal akong pinagkaitan ng mundo ng mga lambana. Pinagkaitan nila ako ng anak. Ngunit ngayon, ibabalik ko ang lahat. Hindi ko kailangan ng kapatawaran. Gusto ko lang kunin kung ano ang akin." Sinubukan ni Amarion na maglabas ng pananggalang.
Ngunit pinigilan siya ni Troy. Hindi siya basta nilalang lang. Siya ang ama ko. Ngunit hindi na siya lambana, sabi ni Amarion. Siya ay naging nilalang ng dilim. Isang itim na apoy. Isa siyang panganib hindi lang sa inyo, kundi sa buong kagubatan. Samantala, sa kaharian ng mga lambana, sumiklab ang pulong ng mga tagapangalaga. Inang Reyna, wika ng isa sa mga matatanda. Nagising na ang itim na apoy. Ang anak nito ay nasa piling ni Lunaria. Ang apoy sa loob ng lambana at sa dugo ng mortal ay muling nagsaanib. Ano ang gagawin natin? Dahan-dahang tumayo si Reyna Elira. Dadalhin natin sila sa hukuman. Si Lunaria, sa kabila ng kanyang mabuting layunin, ay lumabag sa batas. At ang binata, kailangang hatulan. Sa gabing iyon, habang natutulog si Lunaria sa gilid ng isang lawa, biglang lumitaw ang mga lambanang sundalo. Binigkis siya ng liwanag at agad na dinala sa palasyo. Si Troy, na abala sa paglalakad pabalik, sinalubong ng mga tanod na may mga sibat na naglalagablab sa dulo. Wala kayong karapatang! Hindi siya pinakinggan. Bilangin mo man ang taon ng katahimikan ng gubat ng apoy, wala pa rin itong kabantay sa isang gabing puno ng luhang tahimik at lihim na galit. Sa loob ng palasyo, magkalapit ngunit hindi magkasama, sina Troy at Lunaria ay pinakitaan ng hukuman. Ang kasalanan, paglabag sa batas ng kalikasan, pagsasanib ng dugo ng tao at lambana. Ang parusa, paglayo sa isa't isa, at pagkakakulong sa loob ng walang hanggang hangin. Isang bilungguan ng kaluluwa. Kung may depensa kayo, wika ng Reyna. Ngayon na ang panahon. Tumayo si Troy. Ang tinig niya ay hindi na tinig ng isang binatang pasaway sa baryo. Ito ay tinig ng isang nilalang na ngayon ay may pangarap, may puso, at may dahilan upang manindigan. Kung ito ang kaparusahan sa pagmamahal, tatanggapin ko. Pero hindi niyo maaalis ang katotohanan. Ako ay bunga ng lambana at tao, at hindi ako kapahamakan. Tahimik, mabigat, at bago pa muling makapagsalita ang Reyna, dumagungdong ang palasyo. Isang tinig ang umalingaw-ngaw. Kung may dapat hatulan, ako yun. Dumating si Hilarion. Buo ang anyo, puno ng puot. Sa kanyang balikat, nagliliyab ang mga bulaklak ng dilim. At sa gabing iyon, nagsimula ang sigalot na magpapasya sa kapalaran ng dalawang mundo. Sa pagdating niya sa gitna ng hukuman ng mga lambana, tila tumigil ang buong paligid. Ang liwanag ng palasyo ay biglang kumupas. Ang mga pakpak ng mga lambana ay nanginig, at ang mga tagapangalaga ay napaatras sa takot. Ngunit hindi si Troy. Hindi rin si Lunaria. Anong gusto mo? Matatag na tanong ng Reyna. Hindi ako narito para magmakaawa. Narito ako upang kunin ang nararapat, ang aking anak at ang apoy na ninakaw niyo sa akin. Humakbang si Hilarion palapit sa gitna ng silid. Sa bawat hakbang niya, ang marmol na lupa ay nababasag. Sumisingaw ang pulang liwanag mula sa kailaliman. Troy, tawag niya. Anak ko, halika. Hindi mo kailangan ng mundong to. Itinatakwil ka nila, katulad ng ginawa nila sa akin. Napatitig si Troy kay Lunaria. Doon niya nakita ang takot sa mata nito. Hindi para sa sarili, kundi para sa kanya. Troy, mahinang tawag ni Lunaria. Huwag kang lalapit sa kanya. Wala kang dapat katakutan sa akin, anak. Dagdag ni Hilarion. Ikaw ang magpapatuloy ng apoy na sinumulan natin. Isang apoy na hindi masusunog kundi magpapalaya. Napapikit si Troy. Ramdam niya ang bigat sa dibdib.
Naririnig niya ang puot sa tinig ni Hilarion. Ngunit may isa pang tinig na paulit-ulit na bumubulong sa kanyang puso. Ang mga gabing nag-uusap sila ni Lunaria. Ang mga tawa, ang unang halik, at ang apoy na hindi sumunog kundi nagpagaling. Ayoko. Sagot niya. Hindi ako nabuhay para sa paghihigante. Nabuhay ako para sa isang bagay na ngayon ko lang natutunang pahalagahan. At yun ay ang magmahal. Biglang umalulong si Hilarion at ang kanyang anyo ay ganap nang naging halimaw. Mula sa kanyang mga palad, lumabas ang apoy ng dilim at pinuntirya ang reyna ng mga lambana. Pagkakasala! Kayo ang nagpasimula ng gulong ito! Agad nagtayo ng pananggalang si Reyna Ilira. Ngunit wasak ito sa unang salpok. Mabilis ang lahat. Ang mga tanod ay kumilos, subalit hindi sapat ang kanilang lakas. Si Amarion ay sinubukang salumungin si Hilarion, ngunit itinapon siya sa pader ng palasyo. Dito pwedeng magwakas sa ganito, bulong ni Troy. Lumapit siya kay Lunaria na ngayon ay pinapaligiran ng mga lambana. Pinoprotektahan ngunit halatang nanginginig ang katawan. Lunaria, may paraan. Yung kapangyarihan natin. Yung apoy ng bulaklak. Napalingon si Lunaria kay Troy. Nagluluha ang mga mata. Pero, hindi ko alam kung paano to kontrolin. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung magsanib tayo. Dagdag ni Troy. Tahimik. Sapat na ang isang tango. Naglapit ang kanilang mga palad. Sa sandaling magdikit ang mga ito, muling sumiklab ang liwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi apoy ng pagkawasak, kundi liwanag ng paghilom. Sumigaw si Hilarion. Tigil! Tigilan niyo yan! Ngunit huli na. Mula sa katawan ni Troy at Lunaria ay lumabas ang isang malaking bulaklak. Isang bulaklak ng apoy at liwanag. Dagsanib ang pula at puti at umikot sa buong palasyo. Naipon ang lahat ng enerhiya at sa gitna ng silakbo ng lakas, lumipad si Troy sa ere at sa kanyang palad ay tumindig ang isang sibat na yari sa liwanag ng bulaklak. Sa isang iglap, sinugod niya si Hilarion. Kung tunay na ama kita, tigilan mo ang pagwasak. Pero tumawa si Hilarion. Anak, ako ang kinatatakutan ng mga lambana noon. Di mo ako kayang talunin. At doon, sa mismong oras na humugos si Troy, lumipad rin si Lunaria. Sa kanyang kamay ay isang bulaklak ng apoy at handang sumanib sa sibat ni Troy. Ngayon din, sigaw ni Lunaria. Para sa kapayapaan, sagot ni Troy. At sabay nilang binitawan ng lakas. Sa isang sigaw ng apoy at liwanag, tumama ang sibat sa katawan ni Hilarion. Sumabog ang kanyang anyo at sa isang iglap, ang kanyang katawan ay nawala. Kasama ng itim na alon na nagbabalot sa kanya. Tahimik. Nang humupa ang liwanag, si Troy ay nakaluhod sa gitna ng bulwagan. Hinihingal. Si Lunaria ay lumapit at niyakap siya. Ang mga lambana ay dahan-dahang lumapit din. Namangha at natigilan sa nasaksihan. Wala nang itim na apoy. Wika ng reyna. At kayo ang dahilan ng pagliligtas ng ating mundo. Ngunit kasabay ng pagtagumpay ay ang kapalit. Lalampasan ninyo ang batas, Troy at Lunaria. Ngunit ang kapangyarihang pinagsanib ninyo ay hindi maaaring manatili sa mundo ng mga lambana. Isa sa inyo ay kailangang umalis. Tahimik si Lunaria. Tumingin siya kay Troy. Sa kanyang mata ay may lungkot, ngunit may tapang. Alam ko na ang desisyon. Ako ang aalis. Ako ang may dugo ng lambana. Pero ngayon, nais ko rin maranasan na maging tao. Niyakap siya ni Troy. At ako, sa wakas, may tahanan na akong babalikan. Mula sa araw na iyon, si Lunaria ay naging mortal.
Naiwan ang kanyang pakpak, pati na rin ang kanyang bulaklak ng apoy. Ngunit dinala niya ang puso ng lambana. Umalis sila sa palasyo. Bit-bit ang panibagong simula. Wala na si Lunaria sa mundo ng mga lambana. Nang bitawan niya ang kanyang pakpak at apoy, tumigil ang sinag ng kanyang balat. Humupa ang liwanag sa kanyang buhok, at ang dating maliliit at magaan niyang mga hakbang ay unti-unting nagkaroon ng bigat. Bigat ng pagiging tao. Ngunit sa kabila ng lahat ng nawala, ang naramdaman niya ay hindi kawalan, kundi kalayaan. Kalayaang siya ang pumili. Kalayaang umibig, magsimula, at maging bahagi ng mundong minsang ipinagbawal sa kanya. Dumating silang dalawa sa baryo ng San Andres habang patuloy pa rin ang pag-ikot ng mundo, na parang walang nangyaring digmaan sa ilalim ng buwan. Walang nakakaalam na isang lambana at isang kalahating nilalang ng apoy ang nagligtas sa kagubatan at sa kaharian ng mga mahiwaga. Naglakad sila sa tabing daan. Dala ang simpleng bag na puno ng alaala. Suot ni Lunaria ang isang lumang blusa na binigay ni Troy. Habang si Troy naman, tahimik lang. Laging tinititigan si Lunaria na parang hindi makapaniwalang narito na ito. Hindi bilang isang hiwaga, kundi bilang isang tao. "Kamusta ang pakiramdam mo?" tanong ni Troy habang nakaupo sila sa harap ng isang sariwang hardin na kanya mismong itinanim noon sa likod ng lumang bahay ng lolo't lola niya. "Masakit pala sa talampakan," natatawang sagot ni Lunaria. "Pero mas magaan naman sa dibdib." Napangiti si Troy. Hindi niya alam kung kailan nagsimulang lumambot ang puso niyang matagal nang nakabalot sa galit. Siguro, noong una pa lang silang nag-usap. Siguro, noong unang beses na nakita niyang maisang nilalang naniniwala sa kanya. Sa kabila ng lahat, mula noon, nagsimula silang mamuhay ng simple. Lumipas ang mga buwan. Sa baryo, unti-unting napansin ng mga tao ang pagbabagong anyo ni Troy. Hindi na siya ang dating laging may gulo. Siya ngayon ay nagtuturo sa mga bata ng hardin at halaman, habang si Lunaria ay nagtatahi ng damit mula sa mga lumang tela na ginuguhitan niya ng kwento. Kwento ng mga nilalang na minsan niyang nakasama. At isang araw, habang nasa ilalim sila ng punong balete kung saan una silang nagtagpo, lumuhod si Troy sa harapan ni Lunaria. Hindi siya nagsalita. Sa kanyang kamay, isang maliit na singsing na yari sa bulaklak ng apoy na pinatigas sa liwanag. "Di ko alam kung ito ba ang tamang paraan, pero wala nang ibang lugar sa mundo na gusto kong puntahan, kundi kung nasan ka." Lumuhod din si Lunaria. Hindi dahil sa sorpresa, kundi dahil sa pusong buo ang sagot. "Oo, kahit sa apoy, sa ulan, o sa hangin, ikaw ang pipiliin ko." Ilang taon ang lumipas, isang batang babae na may matang tila sumasalamin sa liwanag ng buwan ang naglalaro sa gilid ng gubat. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang dalawang bulaklak. Isa ay apoy, ang isa ay liwanag. Sa kanyang likuran, nagmamasid ang kanyang mga bugulang. Isang dating bad boy ng baryo at isang lambanang piniling maging mortal. "Mama!" sigaw ng bata. "Yung kwento mo po ulit ng gubat." "Alin doon, anak?" tanong ni Lunaria. Nakangiti. "Yung lambana po na nagmahal sa tao." Tumingin si Lunaria kay Troy. Nagkatinginan silang dalawa at sabay na tumawa. "Ah, yun ba?" sagot ni Lunaria. "Teka, kwento yan ng isang lambana na ipinagbabawal magmahal. Pero hindi siya natakot kasi alam niya sa puso ng tao may apoy din ng kabutihan." "Ano pong pangalan ng taong yun, Mama?" tanong ng bata. "Troy," sagot ni Lunaria. "At mahal na mahal siya ng lambanang iyon."
Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Hello po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Welcome na welcome po kayo sa channel ko. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan lahat. Have a nice day po. Hanggang sa muli!